Hearts, kain tayo. Isang kanin dyan. Ang kabuhayan ni Aling Alma ay ang magluto at magtinda ng ulam. Maliit man ang kanyang negosyo, matindi daw ang kompetisyon dito. Kaya ang labanan, pasarapan ng luto at dapat tumbok ang paborito na masa. At sa 2 taon niyang pangangarinderya, nalaman niya na ang mabenta ay ang adobong manok sa gata at sili. Dito kasi sa amin ito ang gusto nila palagi may gata. Mga Bicolano, paborito yung may gata. Chili. Madali para kay Aling Alma ang magluto ng adobo dahil halos sa sariling bakura na rin niya kinukuha ang mga sangkap ng kanyang adobo sa gata. Magluluto kami ng yung luya nandiyan lang sa tabi, may tanim. Tapos yung sili nandiyan din yung sili, kukunin mo lang diyan sa tabi. Yung panggata diyan lang sa malapit. Dito lang sa paligid, maraming nyog. Simple lang ang estilo ng pagluto ng adobo ni Aling Alma. Pagkatapos palambutin ang manok sa tubig at suka, ilalagay na ang gata. Pagkatapos ay isa-isa nang isasahog ang luya, sibuyas at sili. At presto, isang malinamnam na puting adobo ang resulta. Tikman nyo, adobadong Bicol, may gata, may sili, masirap ne. Kung sa bakura nang gagaling ang sangkap na adobo ni Aling Alma, sa palengke naman ang tungo ni Didet Peralta, may-ari ng isang restaurant sa Bicol. Isang espesyal na adobo recipe rin ang kanyang ipakikilala. Sa adobo sa gata dito sa Bicol, mas maganda sana gamitin yung native na manok dahil mas malasa yon. Siyempre, dahil signature nga ng Bicol ang maanghang, lalagyan natin yung adobong manok sa gata ng 2 klaseng sili. Lagyan natin ito, pampaanghang, pero para mas talagang maanghang, lagyan pa din natin ng siling labuyo. Masarap gamitin yung suka na binibili dito sa Kamalig. Isa sa pinakamahalagang proseso sa pagluto ng adobong Bicol ay ang paraan ng pagkuha ng gata. Ngayon, pinapausukan na natin yung kinayod na nyog dito sa bumabagang uling. Nagkakaroon ng parang smoke flavor yung gata. So yun yung isa pa na nagiging mas distinct yung taste ng adobong manok sa gata pag nilalagyan nito. Tapos pati yung color niya, hindi siya yung masyadong maputi, medyo brownish yung color nung adobo. Ayon pa kay Didet, kakanggata raw ang pinakamasarap na gamitin sa pagluluto ng adobo. Kakanggata, part ng gata, yung unang labas dahil niya. sa Bicol, ang dami-daming coconut at gata is a staple. So, ang kanilang adobo, may gata. Diba? So, puti yung kanilang adobo. At kapag nasipsip na ng manok ang gata, ay pwede na itong iprito sa sariling mantika. At pagkatapos, ay pwede nang ilagay ang pinaka-importanting sangkap ng may init na Bicolano, ang sili. Ito po ang adobong manok sa gata dito sa Bicol. Masira mo na maray. Mula sa Kabikulan, puntahan naman natin ang probinsya ng Rizal. At dito raw sa Balaw-Balaw Restaurant, meron silang masarap at espesyal na adobong kakaiba. Alamin natin kung ano yon. Ano yung kakaiba sa inyong adobo? Alam mo, meron kaming luto sa itik. Ang itik ay popular dito sa aming bayan. Kakaiba rin ang ipinagmamalaking adobo ng Angono. Ang mga sangkap nito, itik, dugo ng baboy, papaya at tahore, isang klase ng soybean na maalat. Itong dugo, ilalamasin yan sa suka kasama yung tahore. Yan yung pampalasa dito sa adobong itik.